Mga awit ika-48 hanggang ika-49 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga awiting tungkol sa kadakilaan ng lungsod ng Diyos, ang kanyang walang hanggang katapatan, at ang kawalan ng kayamanan kung wala ang Diyos. Mga awit ika-48 kabanata. Zion ang bayan ng Diyos. Dakila si Yahweh dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Zion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga na galak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Zion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay pagluluwal ng butihing ina. Tulad ng malaking barkong naglalayag sa hanging silangan, dagling nawawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, aming Diyos, nagunita namin pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Kayong taga-Zion dapat na magalak, at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahilan kay Yahweh sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Zion, lakarin ang lahat ng tore doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y inyong siyasatin, upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos nating kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Mga awit ika-49 na kabanata. Kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay itutuon sa buntong nakasabihan, sa saliw ng aking alpay ihahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat, upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong, maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamana, yaman nila'y maiiwan. Doon sila mananahan sa libingan kailanpaman, kahit sila'y may lupaing pag-aari nilang tunay. Maging sikat man ang tao, hinding-hindi maiwasan, katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili, at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan din hahantong, itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat mabagabag, ang tao man ay yumaman. Lumaguman ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasagdak pa rin siya sa dilim na walang hanggan.
Ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay.